Salamat po sa Diyos, mga kapatid. Sa pagsalubo sa inyo ng hangin kay lamig, sa pagdabi ng hamog sa inyong mga pisngi, sana'y maramdaman ninyo init ng pag-ibig, kamlaaw nga nasambit ang agawin di puso mi. Ay kaya din nakakuya, ay kaya din nakaate, ayat, 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 ay kaya din na kayo amin nakakabsat, ay kaya din nakakuya, ay kaya din nakaate, ayat, 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 ay kaya din na kayo amin nakakabsat, ay kaya din nakakuya, ay kaya din nakaate, ayat, 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 ay kaya din na kayo amin nakakabsat, ay kaya din nakakuya, ay kaya din nakaate, ayat, 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 ay kaya din na kayo amin nakakabsat, ayat, ayat, ayat. One, two, three! Salamat po. Ay atinda kayo amin, mga kapsat. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Sa Diyos ang lahat ng karangalan at kapurihan magpakailanman. Pagbati sa inyong lahat ng pag-ibig at kapayapaan at lagi po ang sinasabi natin, mananatiling sa Diyos ang pinakamataas na pagpupuri at ang lahat ng karangalan magpakailanman. Naimbag nga, Rabi, kada kayo amin, mga kakabsat. At minsan pa, nagpapasalamat tayo sa Panginoon at bumabati tayo sa mga galing po dito sa Benguet, Baguio City, sa Benguet Province, yung mga taga-Abatan, yung mga taga-Baguio, Bocod, La Trinidad, mga taga-Lower Benguet, Mancayan, Minac, Sadyatan, Taloy Sur, Saldine, Palawa, Lubo, Virac, Dalupiri, Tuba, sa Goldfield at Luneta. Yung mga taga-Mountain Province sa Tadian, Kagubatan, Ifugao, Kalinga at Bontoc. At syempre, yung mga galing po na ibang mga probinsya and cities from Ilocos Norte, Ilocos Sur, Abra, La Union, Pangasinan, Kalinga, Apayao, Ifugao, Cagayan, Batanes, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino Province, Tarlac, Quezon City, Mandaluyong City, Caloocan City, yung mga galing ng Texas, US of America, galing ng Japan, Australia, KSA, at UAE. Yan. Sino ba ang nandyan sa ating chapel ngayon na mga kasama natin sa Apalit, Pampanga? Bigyan ng mikropono yan si Brother Resty. Oh. Sino ba ang mga i-acknowledge natin dyan na mga kasama natin ngayon dyan, Brother Resty? Mga representatives from different regions. Brother Resty, may mic ka ba dyan? Opo, Kuya, meron po. Happy pasalamat po, Kuya. Kasama po natin dito ang mga kapatid natin sa Lubang, MCJ Lubang.
ang mga taga-Ibayo, ang mga taga, saan ba yun? Ligaw, Buong Ligaw, sa Anjin, Sitio Macaira, Dumaguete, sa Vancouver, Canada ba? May mga taga-Vancouver dito. Saan pa yan? Ito pala yan. Region 3, Pampanga, Bulacan. Region 4, Rizal, Cavite, Laguna, NCR. District 6, ang mga taga-Tambubong at ang mga taga-Paco. Yan po kuya. Ang kasama po dito, puno po tayo hanggang sa labas po sa atin sa lobby. Awa po ng Panginoon. Ang alam ko may mga taga-UAE rin dito eh. Ayun, yung mga taga-UAE. Bagong dating kanina, galing na ng Dubai. Awa ng Panginoon, nakobi po sila, kuya. Salamat po sa Diyos. Alam ko may mga, saan yan? TOC? Ang tinatanong ni kuya, lugar. Hindi yung samahan. TOC. Saan pa mga kapatid? Sampo, saan? Saan daw? Hindi po maintindihan kapatid, pasensya na kayo. May Sa hinata rin. Pilipinas daw. Oo, at saka sa iba't ibang panig ng daigdig. Yan po, Kapatid kuya. Resty. Awa po ng At Panginoon. umabati din po tayo. Salamat, Brad Resty, ng Feliz Aniversario do Locao G. We'd like to greet the Rarango. happy anniversary of the locale of Muchísimas graças a Deus pelo seu aniversário. Rogamos a Deus por tudo de bom para vocês, irmãos. Deus abençoe. At maligayang pagbati din po at maligayang pagpapasalamat at pagbati ng anibersaryo sa mga kapatid natin sa Najran sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia, yung mga kapatid sa Napier, New Zealand, sa Panglao, Bohol, sa Luca, Ahuy, Iloilo, sa Isla Gigantes, Iloilo, sa Lacson, Bacolod City, sa Banga, Aklan, Mercedes, Camarines Norte, sa Daet, Camarines Norte, Lubang Island, Occidental Mindoro. Ganon din sa San Carlos, sa Puerto Princesa City, Palawan, sa Alimanguan, San Vicente, Palawan, sa Burabod at Calamian, Palawan, at sa Care, sa Tarlac City. Si kapatid na Antonio de Leon nasa San Jose, Costa Rica. Si Brother Roland Antonio sa Sorsogon City, Sorsogon sa Region 5. Si Brad Bong Bodenya sa Nabunturan, Davao de Oro. Si Brad Fred Cabanilla at Brad Tony Santos, Brad Mon Bernardo sa Curi, sa Makati City, District 3 ng NCR. Si Brad Danny Navales, Brad Jerry Cabanyero, Brad Noli Sabalia, Brad Pablo Angge sa Kabayanan, San Juan City, NCR District 4. Of course, si Brad Resty, andyan kanina. Kasama po yan ni Brad Andy Perlada, Brad Aga Kaakbay, at Brad Rudy Alamares sa atin pong chapel sa Apalit, Pampanga. Si Brad Sonny Catan at Brad Edwin Magdaraog sa Dolores Eastern Samar. Si Brad Josel Malyari, Brad Mel Magdaraog, Brad Robert Navoa, Brad Marvin Go at Brad Lito Quezon. Nasa San Joaquin ngayon, Pasig City, NCR, District 5. Of course, Brad Rodel kanina, ay bumati na rin mula sa Dayas, Cebu City, sa Cebu, sa Region 7. At si Brad Don Capulong, Brad Bobby de los Santos, Brad Efren Baking, Brad Perry Quaresma, Brad Rino Ginga, at Brad James Cos, live dito sa Baguio City, Benguet, sa Region 1. Yan. Si Brad Efren, nagbabayad utang daw, kaya nandito ngayon sa Baguio. Ayan. Salamat po. At pagbati sa inyong lahat. Saan man po panig ng daigdig kayo naroroon, mga kapatid, sa ating pagpapasalamat ngayong araw na ito. At sa lahat ng mga naririto, saan man po kayo nang galing na lugar. Salamat sa Diyos, nakarating kayo ng payapa. At salamat sa Panginoon, nandito kayo. Kahit mahal ang gasolina, mahal ang krudo, sa tulong at awa po ng Panginoon. Nagpapatuloy din po naman yung ating mga augmentation sa lahat ng lugar at para sa ating mga kapatid. Alam naman ninyo po yan, noon pa, wala mang krisis, ay tuloy-tuloy naman po ang ating mga sinasagawa po na
pag-abot sa ating mga kapatid. Kahit po doon sa pamamagitan ng ating mga free store, nagtutuloy-tuloy po yan. Nariyan pa rin po yung ating po mga isinasagawa naman na mga augmentation sa mga kapatid nating nangangailangan, doon po sa iba't ibang mga dako na kung saan na-affected nito pong kasalukuyang pangyayari sa gitnang silangan at sa nangyayaring pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Kaya po yung ating pag-alalay din sa ating mga kapatid, lalo na yung talagang nangangailangan po, ay sa bawat lokal natin, pinaiigting po natin ang ating namang pagtitinginan para makita natin ang kalagayan ng ating mga kapatid kung sila ba ay affected na talagang mabigat ang impact sa kanila at nangangailangan po talaga ng assistance. Tuloy-tuloy po naman yung ating isinasagawang pag-aalalayan ng mga magkakapatid. At paalala ko na rin po, at atin na pong ipang-imbita sa ating mga kapatid na mga seniors. Ulitin ko po ha, April 26 po, araw po yan ng linggo. Muli ay magsasagawa tayo ng ating MCGI Seniors Day para sa ating mga kapatid na senior citizens. Lahat po ng mga pwedeng mai-avail po ninyo at pwedeng maipagsilbi naman natin sa mga kapatid nating mga senior citizens ay dyan po ay sinasagawa nating tuloy-tuloy. At regular po natin yan na isinasagawa na ngayon. Nag-umpisa tayo at regular po natin itong sa tulong ng Diyos ay patuloy na isasagawa. This coming April 26, kami po ay nag-aanyaya sa lahat ng mga seniors nating mga kapatid sa iba't ibang dako ng ating pagsasama-sama. Of course, sa mga panauhin po, magandang araw sa inyong lahat. Welcome po kayo dito sa aming paghahandog ng pagpapasalamat sa Diyos. Patuloy ang aming pag-anyaya din naman na may pagpatuloy po ninyo yung pakikinig at doon sa mga nakapagpasimula naman pong dumalo ng ating isinasagawang mass indoctrination sessions. Day 6 na po tayo, God willing, this coming Monday, April 13. At yan po ay alas 7 ng gabi, Philippine Standard Time. Kapatid na Rodel, bagaman at siyempre, hingi na po ako ng paumanhin sa inyo. Alam nyo, talagang minsan nag-e-extend tayo ng ating mga oras. Pero alam ko namang sa isang sumasampalataya ay nakahanda tayo sa ating sama-samang paggawa. At magpapatuloy tayo, kapatid na Rodel, kapatid na Josel, dito sa ating mga pinag-aaralan. Kasi may mga mahalagang punto po na dapat ay makita natin para sa ating mga paggawa, hindi po tayo madaling masusway. O kaya, hindi tayo madaling panghihinaan ng kalooban. Hindi tayo masisiraan ng loob sa mga nangyayari, sa mga nakikita natin, doon sa mga nagaganap sa ating mga buhay, kasi mayroon tayo una sa lahat na pinagtitiwalaan. Yan. Brad Rodel at Brad Josel, sa inyo po mga kapatid. Sa mga nakaraan nating mga pinag-aaralan, na-i-emphasize natin yung halaga ng pagtitiwala sa magagawa ng Diyos. At yung paglalagak ng ating pagtitiwala sa Diyos na kung saan tinitignan natin yung mga halimbawa na ibinigay ng ating Panginoong Hesukristo. Babalik tayo doon sa sinasabi ni Pedro na iniwanan niya tayo ng halimbawa upang kayo ang wika ay mangagsisunod sa mga hakbang niya. Alam mo, Brad Rodel, meron tayong tinatawid rito Nakita natin prior to this, yung halaga po nung pananampalataya. Di ba, Brad Rodel, Kaya nabalikan din natin ang paborito mong talata. Ngayon. Opo, kuya. Doon sa pinag-uusapan natin na yon, Brad Rodel, hindi muna ako sasampa doon sa next na yugto. Meron akong ibig na maipapansin regarding dito sa mga nakalipas na nating pag-aaral. Nakita natin, Brad Rodel, yung may kaugnayan sa pananampalataya natin nitong nakalipas. At
kanina ay pinag-uusapan naman natin yung tungkol sa pananalangin. No, Brother Rodel? Opo. At ipinakitang halimbawa ng Panginoong Jesucristo na natutunan ni Pedro. Opo. Kaya, ang sabi ni Pedro, kayo'y mangagpakahinahon. Kasi siya unang nasabihan nun eh. Opo. Hindi ba, nung bumunot siya ng tabak at nanagpas ng tenga, oy, ano ba tinuturo sa kanya no sabihin, ibalik mo yan. Opo. Balik mo yung tabak. Hindi ba, Brad Rodel, sa termino natin, pag halimbawa si Brad Josel, ang makikita mo halimbawang gaganon, ano sasabihin mo, Brad Rodel? Brad Josel, Alma. huminahon ka. Huminahon ka. Di ba? Opo, kuya. Kasi pag halimbawa, nakita mo ganon yung magiging reaksyon, hindi ba yun ang huminahon ka? Opo. No. Natutunan ni Pedro yun eh. Kaya sabi niya, kayo nga'y magpakahinahon. Kasi nakita niya yun at nasaksihan niya at siya mismo ay may karanasan na sinabihan siya ng Panginoong Jesucristo na balik mo yung iyong tabak sa kanyang lalagyan. Sapagkat ang lahat ng nagtatanga ng tabak, sa tabak mga mamatay. O inaakala mo ba na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama? Natawid na natin ngayon yon. Bakit ang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, inaakala mo ba na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama? At padalhan niya ako ngayon din ng mahigit sa 12 pulutong na mga anghel. Bakit ganon? Dahil ipinakikita niya, kapatid na Rodel, kailangan yung pagtitiwala sa magagawa ng Ama. Yung pagpapasakop sa kalooban ng Ama. Yung pagiging masunurin doon sa gusto ng Diyos na mangyari. Kasi kung paano ang wika, kung gano'n ang wika, paano matutupad yung nasa kasulatan pag ganyan ang gagawin mo na ganyan ang ukol na mangyari pagkatapos ipigilan mo, kapatid na Rodel. Opo. Yan. Doon sa pinag-usapan natin, ano na yung mga bagay na natawid mo ngayon? Kagaya ng inabot natin kanina, Brad Rodel, bago tayo dumugtong dito sa ilang punto na atin pong pag-aaralan, batay pa din dito para hindi tayo magkakaroon sa kalooban natin ng parang laging, ba't ganun? Ba't ganito? Yan. Brad Rodel, nasan ka nakarating sa pinag-usapan natin? Awa po ng Panginoon, kuya, na klaro po sa amin yung akala ko yun na yun eh. Nakuha na namin lahat. Kaya nga sabi ko, nakuha ni Pedro yung halimbawa na ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo na hindi niya ginamit yung kanyang kapangyarihan at bagkus ay sinabi niya kay Pedro, naakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama? Sabi niya, itinuturo niya kay Pedro ang dapat na maging pagtitiwala natin ay sa Ama. At yun yung binabanggit nga ng apostol na si Pedro sa unang Pedro 2:21 hanggang 23. Kaya lang nung tinanong niyo po ko, paano mong nasabing nakuha nga ni Pedro yung ibig sabihin ng Panginoong Hesukristo na dapat ang buong pagtitiwala mo ay maging sa Diyos kahit na may kapangyarihan ka kasi yun yung halimbawang ipinakita ni Kristo eh. Kahit na meron siyang power, meron siyang kapangyarihan, ang tiwala niya po ay sa Diyos. At nagpakita nga siya ng pagsunod niya sa Diyos para masunod yung kalooban ng Diyos, nagpaubaya po siya dun sa sitwasyon na yon, di niya ginamit yung kapangyarihan niya, at sa pagkakataon po na yon ay hindi siya namanhik sa Ama na siya ay, kumbaga, alisin yung mga tao na yon na huhuli sa kanya eh. Nakita po natin yon. Ngayon, paano natin Teka mapapakinabangan? muna, Brad Rodel. Opo.
prior to that, di ba namanhik na nga siya sa Ama? Opo, kuya. Manhik na siya. Nung sabihin niya, hindi ba ako makapamamanhik sa Ama? Ano yun? Hindi ba, kasi sabi mo, hindi siya namanhik sa Ama. Hindi ba ako makapamamanhik sa Ama? Hindi ba siya namanhik sa Ama? Hindi Namanhik po ba siya. ako makapamamanhik sa Kanya at padadalhan niya ako na magpadala? Yun ang hindi, naintindihan mo? Hindi Opo, sa kuya, hindi opo. siya namanhik. Hindi niya ipinamanhik sa Ama na magpadala ng mahigit 12 pulutong ng anghel para pigilan yung humuhuli sa Kanya. Hindi siya namanhik ng ganon sa Ama. Pero, namanhik na nga siya sa Ama eh. Tama po, kuya. Hindi ko lang Di ba? nakompleto. Oh, naintindihan mo? Opo, Dahil opo. prior to that, dun sa earlier verse, yun nga yung halimbawang ipinakita niya eh. Opo. Nagpatira pa siya, nanalangin. Ano ang sabi niya? Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. O di namanhik na siya. Opo, kuya. Namanhik na po siya. O, kaya nga, nangyayari na ang ayon sa ibig kaloob. ng Ama. Opo. Amen, kuya. Bakit? Kaya nga hinuhuli na siya eh. Di ba? Kaya hinuhuli na siya para ngayon siya ay pahirapan, magdusa, ipako sa krus, para matubos ang ating mga kasalanan at mangyari ang kalooban ng Ama. Amen. Kaya lang binagkuan na kita kasi naiintindihan ko naman na nakukuha mo yung punto. Kaya lang, baka mamarka yung hindi siya namanhik sa Ama. No? Opo. Hindi siya namanhik sa Ama na magpadala ng 12 anghel at pigilan yung paghuli ng 12 pulutong ng mga anghel at pigilan yung mga humuhuli sa Kanya. Hindi siya namanhik ng ganon. Bakit? Kasi nakapamanhik na siya eh. Ipinamanhik na niya nga, kung baga maaari, makalampas sa akin na sarong ito. Pero, gayon man, huwag mangyari ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Right after that, sige, matulog na kayo. Dahil, ayan na, mangyayari na ang ibig ng Ama dahil namanhik na ako sa Kanya. Anong nangyayari na? Eto na ngayon, ninuhuli na siya. Ba't siya inuhuli na? Alam ni Kristo, kasi yun ang kalooban ng Ama na mangyayari. Amen. Kaya, hindi na nga siya kumikibo eh. Di ba? Naiintindihan mo, Brother Rodel. Sige, tuloy mo bago tayo tumuwid. Sana, Brother Josel, nakita mo ba yung sinasabi natin? Salamat sa Diyos po, Kuya. Isang napakaliwanag na kislap ng karunungan po yan. Ako man po, hindi ko man po napapansin yun eh. Yung sinabi ng Panginoong Hesukristo doon sa 54, nang sabihin niya kay Pedro yon, ganun pala ang laman nun. O inaakala mo baga na hindi ako makapamamanhik sa aking Ama?
Ba't niya sinabi yun samantalang binasa nyo nga po at hinimay nyo sa amin sa worship service? Mula sa 38, 3 beses pa nga nanalangin ang Panginoong Hesukristo At ang laging sinasabi niya sa Ama, sa kanyang pamamanhik, ay siya po ay kung ano ang ibig ng Ama, nagpapasakop siya. Kung maaari, sabi niya, makalagpas sa akin ang sarong ito, pero wag mangyari ang ayon doon sa ibig ko, kundi yung ayon sa ibig mo. Ngayon, pagdating sa 54, ganun pala ang koneksyon niyan. Ang ganda-ganda po, kuya. We are proud to be one! We are MCGI! 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 Para humingi kahit nga gutom na. Hindi nga yan dadaing Masayang masaya po kami dito, kuya. Opo, kuya. Opo, kuya. Pero ang natitiyak na namin sa'yo, kung ano man ang isasagot mo, hindi pa yun. Nako, KNP pa naman si brother. Ay, wala na ika. Ang MCGI ka ngayon, naging game show na lang. Talaga nga naman. Ganong kakitid ang utak noong halimbawa ay ang kinakapa mo lang sa elepante, yung tenga. Pag tinanong ka, ano ang itsura ng elepante? Parang pamaypay. Oh. Handa na ba kayo sa ating unang category? Ito ang Name That Tune! Dito po sa Name That Tune, hulaan nyo lang ang title ng awitin na maririnig nyo. Mayroon tayong 5 awitin na huhulaan. Unahan po kayo sa pagpindot ng buzzer at ang unang makakasagot ay magkakaroon naman ngayon ng 10 points. Para po sa ating unang tune. Name That Tune. Ilang-ilang. Ito ay natago. Yun! Kung wala nang makaunawa, MCGI! Walang iba! MCGI! Walang iba! oh,